Sobrang tagal ng pag-aantala at walang katapusang talakayan sa pagitan ng mga opisyal ng Department of National Defense, DND, at ng mga mambabatas ang nagdulot ngayon ng seryosong panganib para sa Pilipinas na tuluyang mawalan ng pagkakataong makuha ang multi-role fighter jet na sa ABJAS 39E F Gripen na itinuturing na pinakaangkop at abot-kayang opsyon para sa multi-role fighter MRF acquisition project ng Philippine Air Force PAF. Ang proyekto na bahagi ng Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines AFP Modernization Program ay nakabinbin na ng higit sa 3 taon. Habang patuloy ang mga diskusyon tungkol sa pondo, loan terms at legal na mekanismo ng pagkuha, ang pandaigdigang merkado ng mga fighter aircraft ay mabilis nang nagbabago at maaaring maiwan ng Pilipinas sa hulihan ng pila. Noong ika-22 Oktubre 2025, naganap ang isang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Sweden at Ukraine, kung saan nilagdaan ng dalawang bansa ang isang Letter of Intent, LOI, na naglalayong buksan ang daan para sa pagbibigay ng 100 hanggang 150 unit ng Saab JAS 39E F Gripen sa Ukrainian Air Force. Kung maisa sa katuparan ito ang magiging pinakamalaking defense export deal sa kasaysayan ng Sweden at magpapakita ng malaking paglakas ng kumpanyang Saab sa global defense industry. Hindi pa malinaw kung ang kabuuang bilang na 100 hanggang 100 at 50 unit ay pagsasama ng mga bagong EF at mga ginamit na CD. Ngunit malinaw na malaki ang epekto nito sa kapasidad ng Saab na gumawa para sa ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kapag nagsimula ng ilipat ng Sweden ang sarili nitong mga Gripen patungo sa Ukraine, mangangailangan sila ng mga bagong eroplano bilang kapalit. Kaya't mapipilitan ng Saab na pabilisin ang produksyon ng JAS 39E/F Gripen upang mapunan ang sariling pangangailangan at mga kontrata sa ibang bansa. Kung ipagpapaliban pa ng Pilipinas ang desisyon nito, tiyak na mahuhuli ito sa linya ng produksyon at maaaring matanggap ng Philippine Air Force ang unang batch ng mga Gripen pagkatapos ng 2030. Samantala, ang ibang mga option para sa MRF project ay hindi rin gaanong maganda ang sitwasyon. Ang Lockheed Martin ng Estados Unidos ay nakapuno na ng order para sa F-16 Block 70-72 Viper at inamin na may pagkaantala sa paghahatid nito sa Taiwan at ilang bansang Europeo. Ang Korea Aerospace Industries KAI ay nakatutok sa full rate production ng KF-21 Boracay para sa South Korea Air Force at inaasahang tatanggap din ng order mula sa Indonesia at Malaysia. Ang Dassault Aviation ng France ay halos abala sa pagsuplay ng Rafale sa India, Indonesia, Egypt, UAE at Serbia. Kahit ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 ay limitado rin ang kapasidad ng produksyon dahil sa mga bagong kontrata sa European Union at Middle East. Sa madaling salita, walang masyadong natitirang window of opportunity para sa Pilipinas upang pumasok sa production slot ng alinman sa mga pangunahing fighter aircraft sa merkado. Habang tumatagal, lalong humihirap ang pagkakataong makakuha ng maagang delivery schedule at tiyak na tataas din ang presyo dahil sa inflation at pagtaas ng cost sa raw materials at logistics. Bukod sa mga technical at industrial na hamon, may isa pang mabigat na balakid, ang usaping legal at pinansyal sa loob ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, tinatalakay pa rin ng DND at Department of Finance ang mga panukalang amyenda sa mga batas at presidential decrees na naglilimita sa kakayahan ng bansa na umutang sa ibang bansa para sa defense procurement. Hanggat hindi natatapos ang mga amyendang ito, mananatiling mahirap para sa Pilipinas na pondohan ang malalaking proyekto tulad ng MRF program. Tinatayang aabutin pa ng buong taon ng 2025
26 bago ito maaprubahan kung hindi mabibilisan ang proseso. Habang abala sa usaping papel at politika, patuloy naman sa pagmodernisa ang mga karatig bansa. Ang Indonesia ay kasalukuyang nagpapalipad ng mga Rafale at umaasa ng KF-21 delivery sa 2028. Ang Malaysia ay bumili ng light combat aircraft mula sa KAI, habang ang Thailand ay muling nagpahayag ng intensyon na palawakin ang kanilang fleet ng Gripen. Sa kabilang banda, ang Vietnam ay patuloy na pinalalakas ang relasyong militar sa Russia at India para sa mga bagong platform. Kung magpapatuloy ang ganitong kabagalan sa desisyon, posibleng ang Pilipinas ay muling maiwan sa likod ng modernisasyon ng mga puwersa sa himpapawid sa rehiyon. Sa panahon ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kung saan ang mga barko at eroplano ng China ay palaging naroroon, ang kawalan ng modernong multi-role fighter jet ay hindi lamang issue ng modernisasyon, kundi usapin ng pambansang soberanya at seguridad. Sa mga darating na buwan, inaasahan ng mga eksperto sa depensa na ipaliliwanag ng DND sa publiko at sa Kongreso ang aktwal na direksyon ng MRF project. Ngunit kung hindi agad kikilos ang pamahalaan, maaaring wala ng slot na maireserba sa Saab at kailangang humanap ang bansa ng ibang opsyon